Mag-aalas 2 ng hapon, dumating sa NAIA Terminal 2 ang 41 OFW mula Hong Kong na naantala ang pag-uwi matapos hindi maibigay ng PEA Travel Agency ang mga binili nilang plane ticket para makauwi sa Pilipinas ngayong Disyembre. Ang 65 anyos na domestic helper na si Nanay Rosie nanghihinayang sa 5 araw na nabawas sa kanyang bakasyon dahil sa naging problema sa travel agency. Sa 34 na taon ng pagtatrabaho sa Hong Kong, ngayon lang daw ito nangyari sa kanya. Ganun na lang ang pananabik niya nang salubungin ng 4 na taong gulang na apo kanina. Meron kaming family reunion. Sinabi ko yung mga kapatid ko, pamangkin ko magsiuwi dahil natuloy naman yung reunion. Kaya nga lamang wala ako. Plano na lang daw ng kanilang pamilya na magtungo sa Baguio para doon sulitin ang bakasyon bago siya bumalik sa Hong Kong sa January 8. Pagdating kanina, agad silang inasikaso ng mga tauhan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na sumagot ng kanilang pamasahe pa uwi. Magfa-file po ng kaso at tutulungan po ng ating embahada sa Hong Kong yung pag-file po ng kaso laban sa travel agency po na PEA. Sang-ayon dito ang OFW na si Arlene, inabot nga raw ng mahigit 30,000 pesos ang siningil ng travel agency para sa ticket niya. Bigo pa niyang makapiling ang asawa at 5 anak sa bisperas ng Pasko. Malungkot kasi hindi namin sigurado kung makakauwi talaga kami, pero nung mag-announce yung tutulong ang presidente at ang ating consulate, OWA, so masaya na rin kami at least nagkaroon kami ng chance na makauwi at makapili ang pamilya namin. Si Debbie naman, hindi na nagpasundo sa airport. So sorpresahin na lang daw niya ang mga kaanak ngayong Pasko. Kahit papano, hindi man namin naabutan yung celebration ng Christmas Eve, at least andito pa rin yung Pasko. 52 OFW pa na nabiktima rin ng PEA ang uuwi sa Pilipinas mamayang gabi. Sa kabuuan, 102 na OFW ang pinauwi ng OWA ngayong araw ng Pasko. Nakauwi na ang ilan kaninang umaga. Trisha Zafra, Nakatutok, 24 Oras.